Kung nakikinig ka ngayon, malamang ikaw yung tipong tao na nag-uusisa sa kung paano ba talaga nabubuo ang mga bagong paniniwala. Oo, yung mga taong interesado sa pagbabago ng isip pagdating sa mga bagay na hindi natin nakikita. Eksakto. Kaya, para sa malalimang pagtalakay natin ngayon, meron tayong medyo kakaiba at sobrang siksik na usapan. Ang misyon natin, hihimayin natin ng isang serye ng mga personal na dokumento, mga video transcripts, at mga tala mula sa isang lalaking nagngangalang Narciso Olalo. At ang nakakapukaw ng atensyon dyan ay yung claim niya. Oo, sinasabi niya kasi na tumatanggap siya ng mga direktang mensahe mula sa Diyos. Isang magandang araw din sa'yo. At tama ka, ang mga materyales na ililatag natin sa mesa ngayon ay hindi mo araw-araw mababasa. Para mabigyan ka ng konteksto bilang tagapakinig, ang mga sangguniang ito ay nagmula pa noong taong 2013. 2013. Wow. Oo, at umabot hanggang sa pinakabago nitong Febrero 17, taong 2026. Bale mahigit isang dekada ng personal na mga teksto. Ang haba rin ng timeline niyan. Sa loob ng mahigit 10 taon na ito, makikita natin ang unti-unting pagbuo ng kanyang mga doktrina, tapos may mga kwento mula sa kanyang literal na pang-araw-araw na buhay, at ito yung pinakamatindi, ang kanyang napakatatalim na pagpuna sa mga relihiyon. At bago tayo mag-dive in ng tuluyan, gusto lang din nating linawin agad para sa'yo ng achikinig, hindi tayo nandito para pumili ng panig. Tama, napakahalagang paalala niyan. Hindi tayo nandito para i-debunk o patunayan yung mga religious claims niya. Hindi natin layunin na sabihing tama o mali ang mga mensahe niya. Nandito tayo bilang mga gabay mo para intindihin kung paano ba binubuo ni Olalo ang kanyang mga argumento. At kung ano yung epekto nito sa mismong konsepto ng pananampalataya natin. Bilang mga analysts, mahalaga na mapanatili natin ang neutralidad. Correct. Kung tatanungin mo kung bakit ba ito mahalaga, nagbibigay kasi ang mga tekstong ito ng kakaibang pananaw sa kung paano ginagamit ang simpleng common sense bilang isang sandata laban sa mga nakasanayang institusyon ng relihiyon. Okay, himayin natin ito. Magsimula tayo sa mismong titulo niya o mas magandang sabihin, sa titulong ayaw niyang tanggapin. Yung sa false prophet na issue? Oo, yun nga. Kasi sa mga tala noong Hulyo, taong 2015, nabanggit doon na maraming tumatawag sa kanya bilang false prophet. Bulaang propeta daw siya. Alin ang inaasahan mo namang magiging reaksyon ng mga nakatatag na relihiyon? Diba? Pero ang reaksyon niya rito ay hindi yung typical na pagdepensa. Nilinaw ni Olalo na hindi siya kailanman tinawag ng Diyos bilang prophet at hindi rin siya messenger. Which is very interesting. Sabi niya, nang tanungin daw niya ang Diyos kung ano ang itatawag niya sa sarili niya, ang sagot na natanggap niya ay, ang tawag sa kanya ay isang calling. Calling, hindi isang posisyon. Oo, hindi daw siya propeta, isa siyang calling, isang kasangkapan na tinatawag lamang kapag may mensaheng gustong ipaabot ang Diyos. Parang telepono ba? Ang nakakamangha rito ay yung rhetorical strategy niya. Sa pagtanggi niya sa titulong prophet, nilalagpasan niya yung lahat ng historical na bigat at expectations ng salitang iyon. Oo nga, na-sidestep niya yung mga batikos. Eksakto. Ang calling ay inilalarawan niya bilang isang instrumento lamang. Ginagamit lang siya para magparating ng mensahe. Pero teka, kung instrumento lang siya, paano yung structure ng itinuturo niya? Kasi base sa dokumento mula noong Hunyo taong 2013, may inilatag siyang 3 hinihingi ang Diyos sa tao. Yung 3 P? Ayon, the 3 Ps. Unang-una, ang lubos na paniniwala na siya, si Olalo, ay ginagamit lamang na kasangkap. Pangalawa, ang pagbabago sa mga maling paniniwala. At pangatlo, ang pagsisisi sa mga kasalanan. Paniniwala, pagbabago, pagsisisi. Simple, ngunit yang napakabigat na pundasyon. At mapapansin mo na wala sa 3 yun ang humihingi ng material na bagay, tama ba? O walang donasyon na nakalagay dyan. At nagiging mas malinaw yan sa isang tala niya noong Desyembre 2016. Sinasabi roon na ayaw ng Diyos sa paniniwalang may kapalit. Conditional faith. Oo, yung maniniwala ka lang kapag nakuha mo ang hinihiling mo. Ito yung madalas nating makita ngayon eh. Yung tipong
Lord, maniniwala lang ako sa iyo kapag bumasa ako sa exam o magbibigay ako ng pera sa simbahan para gumaling yung sakit ng kamag-anak ko. Transaksyonal na pananampalataya. Oo, ginagawang negosyo yung dasal. Isang magandang punto iyan para pag-isipan mo bilang tagapakinig natin ngayon, gaano kadalas mo ba nakikita ang ganitong uri ng transaksyonal na pananampalataya sa modernong lipunan? Siguro araw-aram kahit sa social media? Kaya epektibo ang mensahe ni Olalo rito. Tinatanggal niya ang lahat ng mga pamamagitan at tradisyonal na ritual. Sinasabi niya na siya ang nanggagamot bilang pisikal na instrumento, ngunit ang Diyos ang tunay na nagpapagaling. At hindi na daw kailangan ng mga komplikadong dasal, no? Hindi na. Sinasabi niya, boses pa lang ni Jesus Christ ay sapat na. Grabe yung shift mula sa nakasanayan. Dito na magiging sobrang interesante ang usapan. Kasi kahit sobrang seryoso ng mga doktrinang ito, may mga pagkakataon na sobrang grounded sa pang-araw-araw na buhay, yung mga halimbawa niya. Yung paborito mong part? Oo. Yung video transcript nung Pebrero 17, taong 2025. Imbes na pag-usapan ang end of the world, alam mo kung ano pinag-usapan nila? Pagluluto ng apritada? Pagluluto ng apritada. Nag-debate sila tungkol doon. At iginiit talaga ni Olalo na ang apritada ay dapat may atay. Kung walang atay, hindi daw yun apritada, giniling daw yun. Nakakatawa mang isipin na nasa loob ito ng isang religious text, pero may napakalalim na mensahe sa likod ng atay na iyon. Iko-connecta ba niya yung apritada sa common sense? Oo, ikokonekta niya yung kwento ng apretada sa sagot ng isang tagasunod niya na nagngangalang Gil. Ang sabi ni Gil, ang pag-iisip daw ay parang pagluluto. Okay. Kapag ginamit mo ng tama ang isip mo, alam mo ang mga tamang sangkap, maluluto mo ang gusto mong lutuin. Mula dyan, inilipat ni Olalo ang konsepto ng apretada sa mga relihiyon. So, paano niya nakikita ang mga relihiyon? Inilarawan niya ang mga relihiyon na parang mga team sa isang palaro, kung saan lahat sila ay naguunahang sumigaw na, "Kami ang maliligtas, kami ang pupunta sa langit." Parang kompetisyon. Pero ituturo ni Olalo ang isang napakalaking lohikal na butas. Sabi niya, kung ang isang relihiyon ay naitatag lamang 200, 300 o 500 taon na nakalipas, Oo, wait. Paano nga naman yung mga taong nabuhay noon pa? eksakto, paano naman ang mga taong nabuhay 2,000 taon bago pa ipinanganak si Kristo? Ibig bang sabihin ay napunta silang lahat sa impyerno dahil hindi sila kasapi ng nasabing relihiyon na hindi pa naman nag-e-exist noon? Mind-blowing nga naman yung common sense logic na yun. Kapag inisip mo, parang walang atay yung apritada ng argumentong yun ng mga simbahan. Kaya dito pumapasok ang panawagan ni Olalo na gamitin ang 6 na pandama o 6 senses. 6. Oo, kasama doon ang common sense, ang pangunawa, pangintindi, panlasa, pandinig at iba pa. Ginagamit ito upang hindi mamanipula ng mga nagpapakilalang leader. So sinasabi niya sa mga tagasunod niya na huwag magpauto? Hinihikayat niya ang tagapakinig na suriin ang lahat bago sumapi sa kahit anong samahan. Sinasabi nga na siya mismo, kahit naka-blindfold pa daw siya, hindi siya sasali ng walang sariling pag-unawa. Wow. At diyan pumapasok yung matapang niyang buwelta laban sa mga kritiko niya. Kasi sabi ng mga pari at pastor, false prophet siya, di ba? At paano niya ito sinagot? Ibinalik niya yung akusasyon. Iginiit niya na hindi siya makasalanan dahil hindi naman siya nangongolekta ng pera. Hindi niya ginagamit ang pangalan ng Diyos para kumita. Sa halip, itinuturo niya na ang mga mismong nag-aakusa sa kanya, ang mga pari at pastor, ang tunay na mga false prophet. Isang direktang pag-atake sa mga institusyon at idedetalye niya ito sa pamamagitan ng issue ng pagiging banal. Paano niya i-define ang pagiging banal? Ayon kay Olalo, si Jesus Christ lamang ang tunay na banal dahil ipinanganak siya ni Mary nang walang lalaking gumamit, kundi sa pamamagitan lamang ng boses ng Diyos. So ang standard niya ng banal ay divine literal. Oo, kaya para sa kanya, ang mga pari at pastor na nagpapakilalang banal, kahit ipinanganak sila mula sa ordinaryong tao, mula sa natural na proseso,
ay mga impostor at sinungaling. Ang bigat ng mga salitang ginagamit niya, impostor at sinungaling, at may isa pa siyang pahayag na nagpapakita ng motibo ng mga relihiyong ito. Tungkol sa pananalapi, Oo, sabi niya, kaya lang naman daw siya tinatawag na false prophet ng mga relihiyong ito ay dahil takot sila. Takot silang mawalan ng donasyon, mamatay ang kanilang simbahan at magutom kapag hindi na sumamba at nagbigay ng pera ang mga tao sa kanila. negosyo ang tingin niya sa ginawa nila. At kung iko-konekta natin ito sa mas malaking larawan, dito niya ipinapasok yung term na bioscience. Yan, bioscience. Nung una kong nabasa yan, inisip ko talaga biology at chemistry. Pero hindi ganito ang paggamit niya. Ipapaliwanag niya ang bioscience bilang ang pag-aaral ng mga leader ng relihiyon sa kahinaan ng tao. So, parang manipulation tactics? Tumpak, ayon sa kanyang akusasyon, ginagamit ng mga leader ang bioscience upang mamanipula at mapagsamantalahan ang kanilang mga miyembro. Alam nila kung paano laruin ang emosyon ng tao para makuha ng pera. Kaya pala galit sila kay Olalo kasi tinuturuan niya ang mga tao na gumamit ng common sense at huwag magbigay ng donasyon. At muli, ipapaalala lang natin sa tagapakinig na ito ay ang direktang pananaw ni Olalo batay sa mga materyales. Sadyang dinisenyo ito upang mapukaw ang kritikal na pag-isip mo at questionin ang mga motibo ng mga institusyon. Napakalakas na mga paratang na yan. Pero alam mo, sa kabila ng ganyang kabigat na teolohiya at pag-atake sa institusyon, bumabalik pa rin siya sa pinakasimpleng aspeto ng buhay. Papunta na ba tayo sa pinakabagong tala? Oo. Ito yung tala nung Pebrero 17, 2026. Kwento ito ng kapatid niya. Napakagandang halimbawa nito ng aplikasyon ng kanyang mga turo sa totoong buhay. I-picture natin yung esena ha. Nasa loob daw siya ng bahay, tapos yung kapatid niyang babae nagdadabog habang nagse-cellphone. Mai-imagine mo yung tension sa loob ng bahay. Sobra. Tapos, nagsimulang mag-impake ng mga gamit yung kapatid niya at nagbantang lalayas na. Ang dahilan? Dahil pala, nung mga nakaraang araw, pinangaralan ni Olalo yung kapatid niya na dapat may limitasyon sila ng boyfriend nito. Isang karaniwang issue sa pamilya. Oo, away magkapatid talaga. Ngayon, kung ibang tao siguro yan, sisigawan din yung kapatid o pipigilang umalis. Pero paano hinarap ni Olalo ang sitwasyon? Nang may matinding pagkamahinahon. Oo. Lumabas lang siya ng bahay, habang nagwawala yung isa sa loob, siya naman kalmadong namitas ng talbos ng kamote tops, sa labas. Isang napakagantang imahe ng kapayapaan sa gitna ng gulo. Tapos, nang harapin niya muli yung kapatid niya na may bitbit na gamit, hindi siya nakipagtalo. Binigyan niya ito ng buong kalayaan na umalis dahil nasa tamang edad na raw ito at alam na ang tama at mali. At dito natin makikita ang konsepto niya ng liberty o kalayaan. Paano natin i-analyze yung pagbibigay niya ng kalayaan? Dahil sa pagbibigay ng kalayaan, nag-iba ang reaksyon ng kapatid. Kumalma ito. Sa halip na ituloy ang paglayas, nagpa siya itong manatili dahil napagtanto niya na tama ang pangaral ni Olalo. Nawala yung pader na gusto niyang labanan kasi hinayaan siya. Eksakto. At ang teolohikal na punto ni Olalo rito ay napakalalim. Kung ang Diyos nga ay nagbigay ng kalayaan sa tao, isang free will na may kakabit na mabuti at masamang kahihinatnan, sino siya para pigilan ito? Wow! Kung ang Diyos ay iginagalang ang desisyon mo, sino ang isang tao para alisan ka ng kalayaan? Isang napakalakas na paninindigan laban sa pagkontrol. At sa pagtatapos ng kwentong ito tungkol sa kamote tops at free will, nakarinig ulit si Olalo ng boses ng Diyos. Sabi ng boses, ang kanyang mga pangangaral daw ay itinuturo ng marami bilang pinaka-the best na pangaral. At hindi doon natatapos ang lahat? Oo, dahil nakatakda pa raw itong ipaliwanag ng mas malalim ni Olalo sa isang Zoom meeting noong Pebrero 22, 2026. Mula sa mga papel papunta sa makabagong teknolohiya. Kaya, ano ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Mula sa matapang na pag-angkin sa titulong calling at pagtanggi sa pagiging prophet? Sa nakakatuwa ngunit malalim na lohika ng apretada na may atay? Hanggang sa pagpuna sa donasyon ng mga simbahan bilang bioscience at manipulasyon,
at mauuwi sa simpleng pamimitas ng kamote tops bilang refleksyon ng malayang pagpapasya. Ikaw na nakikinig sa atin ngayon, ang mga ganitong sanggunian ay nagpapakita kung paano hinahanap ng tao ang katotohanan. Ipinapakita nito na ang katotohanan ay hindi palagi sa malalaking katedral o sa mga matatayog na institusyon matatagpuan. Oo, minsan nasa pang-araw-araw na buhay lang. Minsan nakikita ito sa pamamagitan ng direktang personal na karanasan at common sense na hindi nagpapadikta sa mga nakasanayang tradisyon. At yan ang halaga ng paghihimay natin ng mga ganitong dokumento. Bago tayo tuluyang magpaalam, iiwan ko sa iyo ang isang malalim na katanungan na hango sa mga sangguniang tinalakay natin ngunit hindi pa natin lantarang nasasagot. Sige, pakinggan natin yan. Kung ang pagiging lehitimo ng isang leader espiritual ay hindi nasusukat sa matagal na kasaysayan ng kanyang relihiyon o sa mga titulong tulad ng pare o pastor, kundi sa kanyang apela sa iyong sariling common sense at kalayaan, paano mo malalaman kung ang naririnig mong katotohanan ay galing sa itaas o refleksyon lamang ng sarili mong mga personal na paninindigan at kagustuhan na mapalaya mula sa kontrol ng iba? Grabe! Isang napakalaking katanungan na siguradong mag-iiwan sa atin ng maraming iisipin. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa malalimang pagtalakay na ito. Inaasahan namin na naiwan namin kayong nag-iisip at handang mag-explore pa ng mas malalim. Hanggang sa muli, gamitin ang inyong common sense at kalayaan.